Hello mga beshies! So for today's video ay dadalhin ko kayo sa Boracay. It was 7 PM nung nakarating kami ng father ko dito sa Henan Regency, kung saan magsistay kami ng 4 days and 3 nights. Nabook ko nga pala itong room na to sa Agoda for around mga 12,000 plus. I forgot the exact amount. Pero ayun nga, nag-iiba-iba kasi yung rates and mas cheaper sa Agoda, kaya nung nakita kong bumagsak talaga yung presyo niya, binook ko na agad. To be honest, kinikilig ako ng pagstay ko rito kasi dati nagpapapicture lang ako sa labas eh. And finally, nakapag-book na rin ako sa Henan. Kasama na nga pala sa binayaran namin dito ang breakfast buffet for 2. Tapos, ang nakakatuwa kasi nag-iiba-iba ng menu per day. Sulit na sulit talaga sa amin tong breakfast eh. And nagpakabusog talaga kami. Kasi at least nakatipid na kami sa meal kasi kasama na nga siya. Plus, marami kasi kaming gagawin nung second day namin kasi meron kaming island hopping. After namin mag-breakfast, ay pumunta na nga kami sa Bulabog Beach kasi doon kami i-meet nung guide namin para naman sa island hopping activity. Sa Klook nga pala ako nag-avail nitong activity na to for 900 pesos per pax. And kasama na rin nga pala dito yung bayad sa tour guide and yung lunch during the island hopping. Kaya lang, hindi kasama dito yung bayad dun sa entrance fee sa Crystal Cove na 300 pesos per head and yung 100 pesos na binabayaran if mag-decide ka mag-snorkeling plus the gears. Kaya lang in my case, hindi na ako nagbayad for the snorkeling gear kasi meron akong dala. After a few minutes na boat ride, ay nakarating na nga kami sa unang destinasyon namin, ang Crystal Cove. This is definitely a beautiful island na magandang i-explore. Kaya lang, napansin ko na hindi siya okay for seniors kasi may mga hagdan na kailangang akyatin. Meron kasi dito mga caves and mga cool spots na pwedeng pagswimmingan, kaya lang medyo malalim. So, better na magsuot ka ng life jacket kung hindi ka naman talaga magaling lumangoy. Maraming picture-worthy spots tong lugar na to. Kaya naman talagang napapatigil nga kami para magpa-picture kasi panalo talaga yung view dito. Medyo nakakahingal nga lang din kasi nga akyat baba. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga spots dito na hindi talaga senior friendly at kailangan dobleng ingat kasi makikipot yung daan. Pero maganda pa rin talaga siyang i-explore. Meron nga pala mga mabibiling snacks dito sa may labas ng Crystal Cove. Pero hindi na kami bumili kasi nga busog na busog pa kami dun sa breakfast namin. So after namin sa Crystal Cove ay dinala na nga kami dun sa snorkeling site. So actually medyo mahigpit sila. May mga times na kailangan talaga naka-life vest ka kasi may nag-iikot na Coast Guard. After namin mag-snorkeling, pumunta naman kami sa Tambisaan Beach kasi dito kami naman magla-lunch. Gaya na sinabi ko, kasama na rin ito sa binayaran namin. So dito, ang kinain namin, may barbecue, may pansit, may hipon, and ayun, buffet style naman siya. For our last destination, pupunta naman kami dito sa napakagandang Puka Beach. So dito nga pala madalas yung crystal kayak, pero ako hindi ako masyadong interested doon. Gusto ko lang talagang i-enjoy yung napakagandang dagat dito. O diba, maganda talaga siya. After namin mag-island hopping, ay pumunta kami sa Lubutan Mangrove Park. Medyo malapit lang kasi ito sa Bulabog Beach. This is in collaboration between the local government of Malay, the DENR, and Y Distillers Inc. and Tanyan Key Foundation. Wala naman silang sinisingil na entrance fee dito, pero they accept donation.
Meron din nga pala mga bata dito na nag-o-offer na picturean kayo. So kami, pumayag na rin kami kasi kailangan lang din daw nila para pambaon. Wala naman actually masyadong gagawin dito kundi maglakad-lakad at mag-picture kasi meron talaga mga spots dito na maganda magpa-picture. O ayan, nagpa-human drone pa nga kami para sa tatay ko. Nakakatuwa lang din talaga tong trip na to kasi first time niya sumakay ng eroplano at first time niya rin sa Boracay. After namin mag-mangrove ay bumalik na kami sa Henan Regency para magpahinga saglit, freshen up, and plano kasi namin hapon lalabas kami ulit. At napag-usapan nga namin ang gagawin namin paglabas ay maglalakad kami hanggang sa dulo ng Station 3. Ano kayang meron doon? Tara, tingnan natin. By the way, dito nga pala sa Henan Regency, meron silang 3 swimming pools na masarap mag-swimming sa gabi kasi warm yung water. Nasa Station 2 nga pala si Henan Regency, pero kahit nasa gitna kami, medyo mahabang lakarin pa rin siya papunta dun sa dulo ng Station 3. Mga around 5 PM kami nung lumabas sa hotel, and ayan, inabot na nga kami ng dilim. And we're here. Sayang lang kasi ayun nga, madilim na. So walang masyadong ilaw. Pero nakarating kami dito sa dulo. And meron kasi actually ditong keyhole na pwede nyong pasukin. At ito yung makikita nyo. Para meron siyang sariling cove. On our 3rd day sa Boracay, naisipan namin na wala na kami ibang gagawin kundi maglakad-lakad ulit at i-enjoy na lang ang kahabaan ng White Beach. So, kung kahapon ay nalakad namin hanggang Station 3, ang plano naman namin ngayon ay lakarin hanggang dun sa dulo naman ng Station 1. Nagtanggal na nga ako ng tsinelas kasi ang sarap talaga maglakad dito kasi pinong-pino talaga yung sand. Grabe, na-miss ko talaga tong Boracay. 10 years na kasi yung nakalipas nung una akong tumuntong dito. And ngayon nakabalik ako, ang saya ko din. Kasi magandang isla talaga siya. So, after namin mag-swimming ng konti and then picture dun sa grotto, syempre, hindi namin palalampasin ang Jonas Fruit Shake. Ito actually yung favorite spot ko dito kasi tingnan nyo naman, napakaganda talaga. O diba, walang katao-tao. Medyo mahal lang talaga yung mga accommodation dito banda sa Station 1. Pero, kung meron naman kayong budget, dito na kayo magstay. At finally, matapos ang mahaba-habang lakaran, nakarating na rin kami sa dulo ng Station 1. Pero wait, there's more. Hindi pa natatapos ang pasurpresa ng Boracay sa amin. Naglakad pa kami kasi nakita namin na meron keyhole dun sa dulo. Grabe, dito sa part na to, makikita mo ang linaw talaga ng tubig and makikita mo yung buong isla ng Boracay. Ang ganda-ganda talaga, promise, wala akong masabi. Sobrang breathtaking talaga yung view dito. Hindi ko kasi ito napuntahan nung unang punta ko dito sa Boracay. Kaya ngayon ko talaga na-enjoy yung view dito. Alam niyo yung feeling na kahit pagod ka na tapos ang init pa nung panahon, pero okay lang, hindi ako nagrereklamo kasi busog na busog talaga yung mata ko sa ganda ng nakikita ko. At ayan, mission accomplished kami kasi narating na namin ang magkabilang dulo ng Boracay. Marami nga palang ino-offer na water activities dito sa Boracay Kaya lang hindi na ako nag-avail kasi yung iba na try ko na and ayaw rin naman ng father ko. Actually, niyayaya ko sana siya mag-parasail pero ayaw niya, natatakot daw siya. Hehe. So, sinulit talaga namin yung pagstay sa labas. And then, nung gabi na, sabi namin, magsiswimming kami naman dun sa pool kasi sayang naman, di ba? Ang ganda kasi nung amenities ng hotel. So, sa last day namin, maaga kami gumising kasi 9 AM kami susunduin nung inavail ko sa Klook na airport transfer.
And that's it for today mga besh. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. Buyers!